Ito ang dahilan kaya patuloy na pinakaasam-asam ng isang kandidato ang endorsement ng iglesia. Endorsement ng iglesia. Endorsement ng iglesia. Wala kang ine-endorse ang INC na kahit sinong tatakbo for the midterm elections. Wala kaming ganun. And siguro magandang i-address natin yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. Ito ang dahilan kaya patuloy na pinakaasam-asam ng isang kandidato ang endorsement ng iglesia. Wala daw ini-endorse na kandidato ang Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. Pero napaulat naman sa kanilang TV station na inaasam-asam ng mga politiko ang endorsement ng Iglesia. Ano nga ba talaga? Ito ba'y walang pagkakaiba sa sinasabing na ang peace rally para talaga sa kapayapaan, walang halong politika. Ngunit, politiko binanatan. Isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. No matter how massive or big in numbers that rally would turn out to be, it's still reflective of the minority position. Nang makita po ang milyong-milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minorya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo lang ang nasa mayorya. Nakalulungkot, ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang. Hindi mangmang. Hindi. Si Ministro Arnel Tumanan, mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, nakabatay ang rally para sa kapayapaan ng Iglesia ni Cristo na Tatag ni Felix Manalo na sa pahayag daw ni Presidente Bongbong Marcos mismo na isang pag-aaksaya ng oras ang anumang isasagawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero batay sa survey, daming pumapabor na magsagawa talagang ng impeachment complaint. Pero yung iba, sa tingin nila, na parang naduwag daw si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpigil sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Bakit kaya? Ito ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito, mga kapatid. At pakinggan natin yung komento din mamaya ni Ministro Arnel Tumana ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. At meron tayong katanungan ngayon sa pagkakataong ito. Nangunguna ata ang yes pa. Ang katanungan natin dito, sang-ayon ba kayo na may impeachment complaint versus BP Sara? So, nangunguna dito ang yes. So, pwede kayong
pindutin lang batay sa ating busis ng masa ngayon, mga kapatid. Kumusta? Welcome sa ating live streaming na dilang sa pagtatalakay kaugnay sa pananampalataya, kundi may kaugnayan din sa mga pangyayari sa ating lipunan dahil ito'y bahagi ng ating pagiging Pilipino. At sa mga suking taga-subaybay sa atin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta sa lahat na mga suking taga-subaybay? Welcome po sa Pananampalataya at Katwiran Facebook page. Welcome sa lahat. Okay. Di na natin pa tatagalin pa, mga kapatid. Pakinggan natin si Ministro Arnel. Ito daw ay rally para sa kapayapaan, pero may isang politikong binabanatan. At halatang ang politikong ito ay si dating senador, dating Justice Secretary Laila De Lima. Ito ang banat ni Mr. Arnel Tumanan, Ministro ng Iglesia ni Cristo. Isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. No matter how massive Grabe, nakalulungkot daw ayon kay Tumanan ang politikong ito dahil bago pa sumikat, laos na. or big in numbers that rally would turn out to be. Tandaan natin na si dating Senador Laila De Lima, patong-patong ang kaso at hinarap talaga niya at nagpakulong pa siya, di ba? Hanggang napatunayan sa korte na kaugnay sa kanyang kaso. At ito ang sinabi ni Ministro Arnel Tumanan na politiko na laos na umano. It's still reflective of the minority position. Nang makita po ang bilyong-bilyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minorya pa rin sila. Doon nakabatay ang reaksyon ni Mr. Arnel sa pahayag ni dating Senador Laila De Lima na kahit marami sila na nagsagawa ng rally para sa kapayapaan, minorya pa rin sila. Kaya binanatan niya para sa kapayapaan daw. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. So sabi niya na di naman umano sila umaangkin na sila ang nasa mayorya. Dahil sino ba ang nagsabi na mayorya sila? Pero sa dami nila, parang sila na ang mayorya. Parang lang. Pero hindi. Okay, tuloy natin. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, na kay Felix Manalo, Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. ang tanong, yung damdamin ng Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng peace rally,
Yun po ba talaga ang tunay na damdamin ng mga Pilipino sa buong bansa na di ituloy ang impeachment complaint? Bakit nangunguna sa survey na maraming mga Pilipino sumasang-ayon nito? Di po ba inaamin naman nila na sila'y mayorya kahit sila'y marami sa rally pero di nila sinasabing majority sila. Kaya, yun po bang sigaw ni Mr. Tumanan? Kumakatawan ba yan sa buong Pilipino na di talaga sang-ayon? Tuloy natin. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon. O na, ilang bisis nagsagawa ng maisog rally sila si Duterte. May kilos ba ang Iglesia ni Cristo noon? Yung nagsisigawan ang grupo na bangag, so may kilos ba na ipinakita ang INC? Nakabatay ang kanilang kilos protesta at para sa kapayapaan, rally, sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero merong isa pang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos noong pumutok at nag-viral ang video ng Vice Presidente na nagbabanta sa buhay ng Presidente, sa First Lady at sa House Speaker. Ito ba'y sinusuportahan din ng INC? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. So, yung pahayag na yan, no? Sinuportahan ba ng INC sa iglesyang kay Manalo? Tuloy natin. Ang mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Yung ginawa ni Marcolita na binanatan niya yung Quadcom, mga kasama niya. Yung ginawa ni Arnel Tumanan, ito si Arnel Tumanan, binanatan niya ang isang politiko na laos na umano. Ano sa palagay nyo? Walang kaugnayan sa politika yan? Yung pahayag na yan ay maglikha ba ng kapayapaan? Di ba para sa kapayapaan daw ang rallying ito? Tuloy natin. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, marunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang. Hindi. So, may reaction dito si dating Senate President Juan Ponce Enrile, di mo ba? No? May reaction sa isinagawang rally ng Iglesia ni Manalo. Hindi mangmang! Hindi mangmang!
hindi tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. So, dito naman, may pinasaringan na naman siyang abogado, walang iba, kundi ito'y tumutukoy sa nauna niyang sinabi kanina. Di ba? May koneksyon ito sa naunang sinabi niya na politikong Laos. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Yon ang sinakyan nila. Pero yung unang pahayag ng Pangulo, na ang pahayag na ito ay sabi ng Pangulo, Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General. yun po ba, pinipili lang ng INC ang pahayag ng Pangulo? Yung sinabing hindi niya sinusuportahan ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Kaya nagtitipon halos 2 milyon daw yung nagtitipon para tutulan, batay din sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, ang impeachment complaint laban sa Vice Presidenting si Sara Duterte. No. Pero, yan talaga, ano ang pinagmulan sa naturang reklamo? Batay sa reklamo, may mga lumabas na video niya, na yung video niya na nagbabanta sa buhay. At maliban dyan mga kapatid, kita naman sa survey, di po ba? Mas maraming Pilipinong pumapabor sa pagpa-impeach kay VP President Sara matapos ang isinagawang hearing sa mababang kapulungan. Merong mga sumusuporta, lalo na sa issue para sa paggastos sa questionabling confidential funds ng Secretary Education Secretary siya sa Education Department noon. Di ba? No, sa DepEd. At, di po ba ang resulta, may videong lumabas na pinagmumura ng Vice Presidente at pinagbabantaan pa ang Presidente, ang First Lady, Lisa Aranita Marcos, pati na yung House Speaker na si Martin Romualdez. Kaya, batay diyan, ito ang naunang pahayag, reaksyon ng Presidente. Ito ang kanyang reaksyon. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. So, ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat, yun daw umano ay papalagan niya. Pero, ang tanong, bakit nagbago ang ihip ng hangin? Siya mismo'y nanindigan na siya papayag na ituloy ang anumang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kaya ito ang resulta kung bakit ang INC ay nagrarally. Dahil sinusuportahan daw nila yung pahayag ng Presidente. Una, alam naman natin, alam ng karamihan, no? Na ang impeachment complaint, ito'y reklamo ng iba't ibang grupo at kanilang isinumiti sa Kongreso, di po ba? At ang Kongreso, siya ang magiging prosecutor, magiging taga-usig. Pero bago diyan, may bahagi kasi dito mga kapatid na
isang violation daw umano sa saligang batas ang pagsagawa ng impeachment complaint. Mamaya tatalakayin natin ito. Ituloy muna natin si Tumanan. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sapagkat tahasa nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. So, yun lang bahagi na hindi siya papayag. Pero how about yung naunang bahagi sa pahayag ng Pangulo na ano daw? Ituloy natin ang pahayag na ito. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Tinawag pa ng Pangulo na ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat To make his message known is our responsibility.